Kumpirmado na po na ang 6'11 player na si Jeo Chu ay sasali sa PBA draft. Ito pong si Chu ay kasalukuyang merong kontrata dito sa Abra sa MPBL, pero pinayagan siya ng kanilang mother team na maglaro para dito sa PBA, at maraming naniniwala na ito ang susubukang makuha ng SMB kapag na-acquire ng Beermen yung first round draft pick ng Terra Firma na unang kukuha dito sa darating na PBA draft. Kaya ngayon asahan natin na magkakaroon ng mga movement itong SMB para subukan nilang makuha nga ang nabanggit na center. Dahil yan ang sabi nga nila kulang na lamang dito sa Beermen. At dahil dito marami ang naniniwala na itong si Jeo Chu kapag kinuha ng San Miguel, yan yung magiging kapartner ni Junmar Fajardo dito sa center position, at ang mangyayari naman itong si Motau Tua magiging power forward nila kasama na itong si Brondial at si Kahilig. Kaya mukhang ito'y isa lamang dito sa mga planong gawin ng SMB dito sa darating na PBA draft. Tandaan natin matatapos yung draft deadline mamayang alas 5 ng hapon, kaya kinakailangan na syempre na itong SMB ay gumawa ng paraan para masiguro na yung kanila namang plano na makuha ang nasabing 6'11 center ay matutupad. Dahil syempre, ang isa pang balita natin, mukhang ito ring Phoenix sa ilalim ni Coach Willie Wilson ay interesado din na ma-acquire ang nasabing center. Kaya nga mukhang ang mangyayari ngayon ay magkakaroon ng sabihin natin magandang diskusyon ang mga nabanggit na teams, pati na to si Coach Leo Austria, para magawa nila ng paraan at masiguro na sa kanila ito mapupunta. Kaya yan ang magiging magandang development. Sa ngayon naman, kumpirmado rin na itong si Dalf Panopio ay nagwo-workout na dito sa Barangay Ginebra. Ito ang kumpirmasyon na talagang interested itong si Coach Tim Cone dito kay Panopio, dahil hindi pa nagsisimula yung draft ay pinagwo-workout na niya dito sa Gene Kings. So ibig nitong sabihin, meron talagang interest ang Barangay Ginebra na makuha ang nasabing player. Kaya nga mukhang interesado talaga ang Barangay Ginebra na ma-acquire ito. At para doon sa mga magsasabi na sobrang dami ng guards ng Gene Kings, sa tingin ko hindi naman, dahil mukhang magkakaroon ng iba pang player movements ang Ginebra. Bukod dito sa pagkuha kay Panopio, malamang meron pang ibang bibitawan ng mga players itong Barangay Ginebra sa mga susunod na araw para masiguro naman nila na magkakaroon pa sila ng tinatawag na pagpapalakas o pag-iba ng kanilang roster. Bukod dito kay Panopio, alam natin meron pang draft pick ang Ginebra sa second round, so magagamit din nila yan pandagdag dito sa kanilang mga players. Kaya nga sigurado tayo na itong Barangay Ginebra sa kasalukuyan, kahit na wala pa silang inaanunsyo ng mga trade, meron niyang gagawin. At kinakailangan lamang, sabi nga nila, itiyempo itong Gene Kings bago sila kumuha ng player na kanilang kinakailangan talaga. At alam naman natin, dito si Al Francis Chua, always on the lookout yan para doon sa mga pwedeng maidagdag dito sa roster ng pinakapopular na koponan sa PBA. Kaya nga wag na tayong magulat kung itong si Ben Adamos, itong si Jared Dillinger at Ralph Koo, pati na si Jason David ay matrade na. Dahil malamang sa malamang sila yung gagamiting assets ng Barangay Ginebra para makakuha ng mga bagong players na pwede nilang maidagdag dito sa kanilang roster. Kaya iyan yung masasabi natin na magiging kaabang-abang at siguradong magiging major announcement ng Gene Kings. Isa na pong unrestricted free agent itong si Terence Romeo pagkatapos mag-expire ng kanyang kontrata at hindi na siya inoferan ng Terra Firma. Ibig sabihin nito, itong si Romeo ay pwede nang pumirma ng kontrata sa kahit saang team na kanyang pipiliin at siya'y magkakaroon ng contract agreement. Kaya magiging isa to sa mga magagandang developments na pwede nating abangan. At alam naman natin na itong si Terence Romeo, kapag yan ay walang injury, malakas talaga yan at maganda ang maipapakita para sa kahit sa kaninong koponan. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang gagawa ng paraan yan. For example, ng MVP group o ng Converge o maski na Rain or Shine na subukan itong makuha. Or baka ng Phoenix. Tingin ko malabo nang bumalik itong si Terence Romeo dito sa SMC. Pero hindi natin syempre masasabi yung future. Pero sa ngayon, ang maliwanag dito,
Meron pa ring mga offers dito kay Terence Romeo na maglaro at ang sabi nga nung iba dyan, ito si Terence Romeo may posibilidad din na maglaro dito sa NPBL o sa ibang mga liga dahil kung scoring lamang ang pag-uusapan, kayang-kaya pa ni Terence Romeo. Nakita naman natin kung paano ito maglaro at paano ito nakapagpo-provide ng tinatawag natin na scoring support para sa mga players na nangangailangan nito. Kaya sa tingin ko, ito si Terence Romeo, sabi nga nila meron pa yang ipapakita na lakas pagdating dito sa paglalaro ng professional. Ang kinakailangan lamang ay maging healthy ito. Ngayon, pagdating sa mga teams na pwedeng kumuha sa kanya, sa tingin ko, ang pwedeng-pwede dyan ay Phoenix dyan, nangangailangan sila ng scorer. At syempre itong Converge FiberXers dahil nga hindi pa nila napapapirma hanggang sa ngayon ng kontrata itong si Mikey Williams. Kaya magiging, sabihin natin isa sa mga most sought after free agents, itong si Terence Romeo. Malapit nang matapos yung PBA draft dahil ang deadline ito ay August 29, 5 p.m. at merong mga players na hindi na masasama dyan. Kabilang na to si Remy Martin na ang balita ay kaya daw ayaw sumali sa draft dahil hindi raw nito gusto maglaro sa Terra Firma. Ito si Michael Phillips hindi rin makakasali dahil do sa ruling ng UAAP na hindi papayagan yung mga players na naglalaro ngayon na magpa-draft sa PBA. Samantala naman, itong si DJ Fenner ay nagdesisyon na hindi sasali sa draft this year pero next year ito magsasali. Kaya nga malamang ang mangyari dito itong si DJ Fenner, si Michael Phillips at yung iba pa next year yan sasali sa draft. May mga magsasabi na medyo mababaw yung draft ngayon pero sa pagsali nito si J.O. Chu at malay natin baka mag-apply din to si CJ Lane ay baka magkaroon ng mas magandang resulta at mas luwalim pa ito. Sa kasalukuyan alam natin to si Will Gozum, si Juan Gomez de Leaño, si Jason Brickman, mga confirmed na yan na mag-a-apply sa draft. So at least sa tingin ko at least 2 rounds pwede na tong draft. Pero do sa 3rd round baka medyo malabo na yan unless maraming biglang sumali at the last moment. Kaya sa kasalukuyan itong si Coach Leo Austria, Tim Cone, Chot Reyes at iba pa, nakaabang yan dito. In particular si Coach Yeng Yao dahil alam naman natin si Coach Yeng magaling yang kumilatas ng mga tinatawag na hidden talents o yung diamonds in the rough. Kaya nga tandaan natin sila Adrian Nocum, si Jonah Clarito, mga second round draft pick yan. Pero ang ganda ng mga pinakita para dito sa Rain or Shine. At alam natin, surprise draft pick din nila ito si Felix Clemeti. Kaya sa tingin ko, marami pang pwedeng kunin itong mga PBA teams ngayon na nai-scout nila na mukhang maraming maipabibigay o maibibigay dito sa kanilang koponan. Ang kinakailangan lamang syempre dyan ay yung magandang timing para masiguro na makuha nga nila yung gusto nilang player. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, Michael D, Ireneo Salangsang, pati na rin si Dexter Domer, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Enju, pati na si Dalmacio de Guzman at ang iba pa.